Ang title ng i-share ko sa inyo ay Tadhana. May plano ang Diyos para sa atin. At ito ay maganda. Meron kayang paraan para malaman natin ang planong yon? May paraan kaya para malaman natin ang ating destiny at magawa ito? Ito po ang pag-uusapan natin ngayon. Kaya the title is Tadhana. Una, ready na ba kayo? Okay. May aklat sa langit tungkol sa atin. It's about us. There's a book in heaven about us. Ito ang sabi ng Psalms o mga awit 139 verse 15 and 16. Ang katawan ko'y hindi nakubli sa iyo nang ako'y lihim na ginagawa. Mahusay na binuo sa kalaliman ng lupa. Nakita ng iyong mga mata ang aking wala pang anyong sangkap. Verse 16. At sa iyong aklat, bawat isa sa mga iyon ay nakasulat. Ang mga araw na sa akin ay itinakda nang wala pang anuman sa kanila. Ganda ng Tagalog, parang poem. So, sinasabi ng verse na to, na hindi nakubli sa Panginoon, noong tayo'y ginagawa pa, binubuo na niya tayo. Ibig sabihin, ay hindi ka pa nabubuhay. Alam na ni Lord, kilala ka na. Hindi, ano? Nakita ng Diyos ang inyong anyo nang wala pa kayo. Hindi. At nakasulat na ang bawat mangyayari sa buhay ninyo sa aklat sa langit. Nakasulat sa aklat ng bawat tao ang kanyang tadhana or destiny. Kung gaano siya katagal na mabubuhay sa mundo, nakasulat doon. Tingnan mo doon sa Psalm 16, ang mga araw na sa akin ay itinakda. Kung magiging ano siya at kung ano ang kanyang gagawin, nakasulat doon. Bago pa siya isilang, wala pa man siyang anyo, may plano na ang Diyos sa kanya. Kaya church, may design ang Diyos sa bawat isa. Kayo'y dinesign. Hindi pa kayo pinapanganak, may DNA na. So anong ating maiisip dahil with this knowledge? Una, huwag mong ipilit na makatulad ng iba. Ikaw ay unique. Iba ang nakasulat sa aklat nila at iba ang nakasulat sa aklat mo. Remember may aklat ka sa langit. It's about you. Iba ang design ng Diyos sa kanila at iba ang design ng Diyos sa iyo. Magkakaiba tayo. We are unique. Iba't iba ang ating interest, iba't iba ang ating calling o pagkatawag. Iba't ibang ibinigay na kakayanan upang maganap ang plano niya. Of course, para maganap yung purpose ni Lord, binigyan niya tayo ng abilities at iba't iba yon. Ayon sa plano na nakasulat sa ating aklat bago pa tayo isilang. So remember that, Kasi maraming frustrations ng buhay galing sa comparison. Kino-compare mo ang sarili sa iba. Bakit mo i-compare? Magkaiba nga ang design sa iyo at saka sa kanya. Tayo'y huhusgahan kung ang nakasulat sa aklat natin sa langit ay naganap sa lupa. Paano tayo husgahan ni Lord? Kung paano nangyari yung nakasulat sa aklat, kung paano yung nangyari sa lupa. Hindi ako huhusgahan kung nagawa ko ang nagawa mo. Kasi magkaiba ang nakasulat sa aklat natin. So, iwasang mag-compare. Dahil iba't iba ang kakayanang ibinigay sa atin. Ang mahalaga, kung ano mang kakayanang ibinigay ng Diyos sa iyo, magamit mo yon. Kung may ma-produce kang 5 sa ibinigay na 5 sa iyo, di ba? The parable of talents,
At siya naman ay may naproduce na dalawa sa ibinigay na dalawa sa kanya, pareho lang ang maririnig mo sa Diyos. Well done, my good and faithful servant. Enter the joy of your King. Kaya, stop comparing yourself. Ha? Talagang magkakaiba ang kaloob. Now, anong sunod? Now that you know na mayroong aklat sa langit na nakasulat about you, hindi ka pa man sinisilang, nakadesign ka na. Anong sunod? Letter B, kailangan nating malaman ang nakasulat sa ating aklat. We have to know it. Ephesians 2 verse 10. For we are His workmanship created in Christ Jesus for good works. Wow. Nilikha pala tayo para sa mabubuting gawa. Kaya kung ang ginagawa mo hindi mabuti, hindi ka nilikha para dyan. Created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand that we should walk in them. Yang mabubuting gawang yan, nakahanda na noon pa, nakasulat na yan sa aklat mo, upang iyong lakaran. Ano bang mabubuting gawa yan? Hindi lang yung morally good works, hindi lang yung being Christ-like, hindi lang yung ako'y magiging mabuting tao, hindi lang yan. Of course, yun ay mabubuting gawa. Pati ang mga dapat mong ma-accomplish, pati yung mga dapat mong matapos sa lupa, nakasulat sa aklat mo sa langit. At responsibilidad nating alamin yon. Yes. Responsibilidad nating alamin yon. Pwede po bang malaman? Yes. Yun nga pag-uusapan natin. Pero bago tayo dumako doon, I want to give you first isang warning. Okay? Listen. Dito marami nagkakamali. Ano yon? Yes, ang buhay natin ay nakatadhana na, pero hindi ibig sabihin na nakatadhana na ay magaganap na. Hindi ito predestination o predestiny. In a sense na hindi ka nakikilos kasi nakatakda na namang mangyari. Ang mangyayari sa iyo, hindi. Yung ganong kaisipan, ang tawag doon, fatalism. Ano yon? Yun ay kaisipang lahat na pangyayari ay sadyang mangyayari at wala ka nang magagawa doon. Hindi mo na may iwasan. Hindi yon ang sinasabi ko ditong tadhana. Fatalism yon. At ang fatalism ay malimit ay ginagamit sa negative. Papaano yan lumalabas? Yung mga nagsasabing, alay ay nakaguhit na sa iyong palad. Alay yan ang kapalaran mo. Ayan ang iyong faith. O, F-A-T-E. I am not talking about that. Hindi yon ang pinag-uusapan natin ditong tadhana. Ulitin ko. Magandang plano ng Diyos sa inyo. Alam niyo yon. Malimit kong i-preach yun. It's for God to give you a hope and a future. Bibigyan ka ng magandang kinabukasan. Magandang plano ng Diyos sa iyo. Nakatakda na yon. Nakasulat na yon sa aklat mo sa langit. Pero aalamin mo pa rin yon at magko-cooperate ka pa rin sa plano ng Diyos upang maganap yon. Ganito kasi, tayo kasi may mga sariling pasya. Kahit may magandang buhay na nakatadhana ang Diyos para sa iyo, pwede mo pa rin piliing huwag mangyari iyon. Pwede. Simple lang. Paano ka pipili ng tama kung ikaw ay bitter? Kung may issues ka sa buhay mo na nagdedetermine ng mga pasya mo. Paano ka makakapagpasya ng ayon sa kalooban ng Diyos kung ang batayan ng pagpapasya mo ay takot at hindi salita ng Diyos? So pwede pala na yung tadhanang nakahanda ng Diyos para sa iyo ay hindi mangyari dahil ang pagpapasya mo ay mali. Dahil ang pinaghuhugutan mo ay hindi tama. Pwede pala yon. Magaganap ang magandang plano ng Diyos sa iyo, ang nakatadhana sa iyo, kung magko-cooperate ka sa plano ng Diyos sa iyo. Hindi ikaw ang gagawa ng kapalaran mo. Yung mga naririnig ninyo, hindi, ikaw ang gagawa ng kapalaran mo. No, hindi ikaw ang gagawa ng kapalaran mo. Kasi gawa na yon, nakatakda na yon, nakasulat na yon. Magko-cooperate ka na lang sa Diyos. Kikilos ka kasabay niya. At napakalaking panghihinayang kung hindi man kalungkutan
kung hindi mo pinili ang buhay na nakatakdaan ng Diyos sa'yo. Kasi masyado nating inalis na sa atin ng responsibilidad, bahala na ang Diyos. Mangyari kung anong mangyari, kaya sira-sira, bahala na. Mayroon kang responsibilidad, alamin at mag-cooperate sa plano ng Diyos. Now, huwag kang gumawa ng bagong daan. Tuklasin mo lang yung talagang iyong daan. Discover what is in the mind of Christ for us. Discover what He wrote in the book. May aklat ka ha, i-discover mo anong nakasulat doon. Ecclesiastes 12 verse 1. Remember now your Creator in the days of your youth, before the difficult days come, and the years draw near when you say, I have no pleasure in them. Anong ibig sabihin ng verse na to? Alalahanin mo nang lumikha sa iyo, sa iyong kabataan. Bago pa ikaw tumanda, yun lang yun. Bago ka tumanda, alalahanin mo na. Anong ibig sabihin yan? Huwag mong sayangin ang panahon mo, or else pwede kang maubusan ng oras. Tumanda na at hindi naganap ang tadhana mo. Huwag mong sayangin ang oras mo, tuklasin mo at gawin mo ang nakasulat sa iyong aklat. Punta tayo sa letter C. Nakaka-follow ba kayo? This will change your life. Paano malaman ang nakasulat sa ating aklat? Letter C. Okay ha, baka kayo mawala ha. Ang buhay mo ay nakadesign, nakasulat na sa aklat sa langit ang iyong tadhana. Pinag-uusapan natin ngayon, paano malaman yon. Okay? Dahil para tayo makakooperate sa plano ng Diyos sa atin, we have to know. Ay ano ba yon? Okay? 2 Timothy chapter 1 verse 9. Who has saved us and called us with a holy calling? Talking about God. Not according to our works, but according to His own purpose and grace, which was given to us in Christ Jesus before time began. Ano ibig sabihin nito? Tayo ay iniligtas ng Diyos at tinawag sa banal na pagkatawag. Hindi ayon sa ating mga gawa, kundi ayon sa Kanyang layunin at sa kasama nitong biyaya na ibinigay sa atin kay Kristo Jesus bago pa magsimula ang panahon. Hindi ka tinawag ayon sa iyong ginagawa, kundi tinawag ka ayon sa layunin ng Diyos sa iyo. Tinawag tayo hindi dahil sa ginagawa. Tinawag dahil sa layunin ng Diyos. Anong ibig sabihin niyan? Okay. Tinawag ako sa pagpapastor hindi dahil marunong akong mag-preach. Hindi dahil ako'y nagka-counseling. No. Kundi ako'y nagpipreach dahil tinawag akong magpastor. Nauna ang calling bago yung kasama nitong mga gawa. Therefore, tayo ay iniligtas at tinawag hindi ayon sa ginagawa. Tayo iniligtas at tinawag ayon sa purpose ni Lord. Uulitin ko, may aklat ka, nakasulat doon ang purpose ni Lord sa iyo, ang layunin ni Lord sa iyo, at doon ka tinawag ayon sa nakasulat. Ano mang layunin ng Diyos para sa iyo, laging may kasama yang biyaya para magawa mo yon. Kaya, purpose and grace. Purpose and grace. Doon sa verse na pinanggalingan, nakasulat, purpose and grace. Ano mang layunin ng Diyos sa iyo, laging may kasamang biyaya para magawa mo yon. Purpose is what is written in your book. Grace is what empowers you to do it. Ang calling at ang gifts laging magkasama. Therefore, it is impossible to fulfill your calling through your ability. Hindi mo magagawa ang pagkatawag ng Diyos sa iyo sa pamamagitan lang ng iyong kakayanan. God said, Isaiah 42 verse 8, My glory I will not give to another. Hindi ibibigay ng Diyos sa ibang kanyang kaluwalhatian. Kapag nagawa mo
ang pagkatawag ng Diyos sa iyo, kapag nagawa mo ang layunin ng Diyos sa iyo, sa pamamagitan ng kakayanan mo, iyo ang glory, na nanakawan mo si Lord ng glory. Kaya, God made sure na yung calling mo ay beyond your ability. Sinigurado ng Diyos na magagawa mo yung layunin ng Diyos sa iyo, hindi sa pamamagitan ng lakas mo, kundi sa pamamagitan ng kakayanang ibinigay ng Diyos sa iyo. Purpose and grace. Ibalik mo nga doon sa verse na pinanggalingan. Thank you. 2 Timothy 1 verse 9. 2 Timothy 1 verse 9. Who has saved and called us with a holy calling, not according to our works, but according to His own purpose and grace. Isipin niyo yan ha, purpose and grace. Now, babalik ako dito. Kailangang biyayaan ka ng Diyos ng abilidad na lampas sa kaya mo para magawa mo ang calling mo. Paano ko nalaman na ang layunin ng Diyos sa akin ay magpastor? Ito ay dahil sa kakayanan o biyayang kasama ng layunin ng Diyos sa buhay ko. Ano ang kakayanang ibinigay ng Diyos sa akin? It is my speaking. For sure, by God's grace, hindi ko makukuha ang glory sa Diyos sa pagpipreach ko. Bakit? Dahil I know that I cannot preach. It's next to impossible. Bakit? Nag-stammer ako. Nauutal ako. At grabe ako mag-stammer, lalo na sa harapan ng mga tao. Kapag nagsasalita sa harapan ng tao, people in authority. And I know na kaya lang ako nakakapagsalita ngayon na hindi nag-stammer, ay biniyayaan lang ako. Still, very vivid pa rin sa aking memory ang pag-stammer ko during my young days. Bago mag-elementary, nag-elementary, high school, college, and even after that, vivid na vivid sa memory ko. Why? Because it affected me so much. It lowered my self-esteem. Talagang bumaba ang aking tingin sa sarili, and it defined who I was. Yung pag-stammer ko ang nagdikta kung sino ako. Kahit pa anong achievements mo, when you stammer, you always feel inadequate. Kahit pa ako'y na-honor, kahit pa ako'y tumatanggap ng mga awards, kapag nag-stammer ka, laging ang tingin mo sa iyo'y kulang ka, inadequate. Marami akong na-develop noon na unhealthy ugali, unhealthy damdamin when I was stammering. Simula bata nag-stammer, nauutal, nakikipaglaro ka sa mga kalaro mo, bibiruin ka, batang-bata ka pa. Kaya I was so young then, nagpe-pray na ako kay Lord. Kung sino man ang pagkakilala ko kay Lord noon at ako'y humihiling na tuwidin ang dila ko. Marami akong na-develop na unhealthy ugali at damdamin like rejection, self-pity. Marami akong nabuong pananaw sa buhay ko na very unhealthy, katulad ng I don't want to work with lots of people. I remember nung ako'y nagpunta sa Amerika, sabi ko sa kapatid ko, ate, ang gusto kong trabaho yung walang kausap na tao. Sa hirap naman. Ay, nag-try siya. Sa aming office, meron dong mail room. Wala kang gagawin kundi magdala ng sulat sa bawat table. Yun. Pag nag-resign yun, ako'y doon mag-a-apply. When I was young, ang gusto kong trabaho ay sa farm. Bakit? Kasi walang tao. Ang kausap ko lamang, kambing, manok, baboy. Yun ang gusto ko. Pero hindi ko naman hilig yon. Why? Because my stammering defined who I was. Alam mo, marami tayong issue sa buhay. That was my issue. Maraming undealt issues. Kapag hinayaan mo yung mga undealt issues mo sa iyong past to affect you now, kapatid, hindi mo marireach ang iyong tadhana.
God gifted me na mawalang stammering when I started preaching. I still remember that day. That's so wonderful. Napakaganda. So glorious for me. Na ako'y tumayo at sabi ko, you know the story, pero kukwento ko na rin. Week before that, maybe it's Thursday, Wednesday, I experienced the presence of God in the car while waiting for Yayan doon sa school. Bata pa si Yayan noon. Bumaba ang presence ng Panginoon. Sobrang kapal ng presensya. Hindi ako makakilos. I was crying. Hanggang sa sinabi ko, Lord, sige Lord, basta kasama ka. I don't even know what I was saying. I don't even know what's happening. Pero nung sinabi ko yung sige Lord, ay, parang suko na ako, basta sasamahan mo ako, basta kasama ka. Alam mo, the presence lifted up, nawala, and then, ano kayo yun? After that, yung pastor namin noon, sinabi ako, Brother Ito, mag-preach ka ng Sunday, ha? Eh, alam ko namang hindi ako pwede. Ako inauutal eh. Hindi naman ako pwede. Bago nga makasimula ng salita, ang daming letters na lumalabas na pare-pareho. Hindi pwede. Pero sabi ko, paano yung nangyaring experience ko noon sa kotse? Totoo ba yon? Subukan ko nga. And then sinubukan ko. Praise God. God healed me and God gifted me with my speaking. For me, kung sa iba ay normal lang magsalita, sa akin, every time I speak, lalo na sa harap ninyo, for me, it's supernatural. It's empowerment. It's God's gift. Biyaya lang. Something I do now which was beyond my ability before. Now, paano malaman ang nakasulat sa ating aklat? Paano ito malalaman? Paano natin malalaman kung sino tayo at anong gagawin natin? Gifts and calling are laging magkasama. Alamin mo ang mga ginagawa mong may kasamang biyaya o binigyan ng Diyos ng kakayanan at hindi na malalayo ang purpose ni Lord doon. Tingnan mo yung ginagawa mo na halatang halata mong kakaiba. Binigyan ka ng biyaya doon. At you will know, most likely, connected doon ang purpose ni Lord sa'yo. Gifts and calling. Dahil magagawa mo lamang ang layunin ng Diyos sa'yo kung bibigyan ka ng Diyos ng kakayanang gawin yon. Okay? Ano ang katangian ng mga gawang may biyaya? Now, let's talk about this. Malalaman mo ang destiny mo. Of course, baka hindi specific, pero malapit na. Una, masaya kang gawin yon. Yung iyong gifts, para mayroon kang gawin na may kasamang biyaya, masaya ka pag ginagawa yon. May mga gusto tayong gawin kasi binayayaan na tayo kaagad ng Diyos, na pag ginagawa natin ay masaya tayo. Yung bang alam mo na it's where and what you're supposed to do? Yung bang alam mo ito talaga dapat ang gagawin ko? Pag ako'y nag-preach, alam kong ako'y talagang dapat dito eh. Alam kong it's what I'm supposed to do. Kaya yung mga dancers natin, gustong sumayaw ng mga yan. Kasi masaya sila kapag sumasayaw. Amen ba, dancers? May biyaya na sila doon. Actually, pagkatapos ng service, mapapansin ninyo, magtagal-tagal lang kayo, makikita nyo sila diyan sumasayaw. I always see them dancing after the service. And you know what? Now it happened. They will start preaching every Sunday after service. Magtuturo na sila ng dancing. Pwede pa ipakita mo yung poster. Yan. Palakpakan naman natin si Lord. Alam mo, kaya ako ay natutuwa sa Panginoon. May mga initiative ang mga tao dito eh. Hindi mo kailangan laging sabihan ng gagawin. They know they have gifts and they know they have to share it. Kaya noong sila ay nagpakita ng poster na ito, ako yung nagsabi agad, pwede ako? Hindi ko malaman kung seryoso sila kasi ang kanilang sagot ay yung bang nakatawang emoji. Yung bang tao.
Ano kaya yon? Masaya kaya sila o ano kaya? Hindi ko alam. Gusto kong masiguro. Naalala ko noong kami mga pastor ay nagpe-present lahat sa Batangas tuwing anniversary, sumasayaw kami. Lahat ng mga pastors. Long time ago yun. Ang sayaw namin ay mime or interpretative dance. Ayaw na ayaw ko. Hindi ko masaulo ang pattern. Lagi akong nandoon ang grupo ko, ako'y naiiwan pa. Bakit? Kasi gugustuhin ko pa. Gagawin ko pa. Sasauluhin ko pa. Napakahirap. Sa hirap gawin ang ayaw mo. Di ba? Tanda ko nung kami mga bata, pinaglilinis kami ng bahay, sa hirap gawin. Alam mo kung saan ako masaya? Nung tumigil na. 2 taon yun eh. Wala nang sayaw ang saya ko. Pero pagturuin mo ako sa leadership camp, pagturuin mo ako, passionate ako, lumilipas ang oras, hindi ko namamalayan. Katulad ngayon, parang hindi ko namamalayan eh. Masaya kang gawin kung saan may biyaya ka. Your desire is clue on what you are here for. Kung ano yung masaya mong gawin, yan ay clue na kung anong purpose ni Lord sa'yo. Kung ang gagawin mo ay ayon sa layunin ng Diyos sa buhay mo, pwedeng hindi mo yan gusto sa una, pero kikilos si God para magustuhan mo ito ngayon. Philippians 2:13. For it is God who works in you to will and to act in order to fulfill His good purpose. Sapagkat ang Diyos ang kumikilos sa iyo para gustuhin mo at kilusan mo upang magawa ang layunin niya. And then mamaya magtataka ka. Dahil ang ginagawa mo ay ayaw mo naman dati. Magtataka ka. Bakit ko ito ginagawa? Ito ayaw ko dati. Naalala ko, bago mag-college si Yayan, tinatanong ko noon si Yayan kung anong gusto niyang kursong kuhanin. Siyempre, as a father, wanting to guide his daughter, no? Ang sabi niya sa akin, hindi daw niya alam. Sabi ko, ano ba ang masaya kang gawin mo, yung masaya ka? Ang sagot sa akin, sumayaw. At that time, being a father, alam mo, siyempre, hindi naman pwedeng ang kurso ay sumayaw, ano? At that time, hindi pa niya naiisip na maging doktor. Bakit? Hindi nga siya makatingin sa dugo. Paano magiging doktor yung di makatingin sa dugo? Pero sa dinugan, ibang usapan yon. Ngayon lang niya lubusang nalaman na gusto niya ang kanyang ginagawa. Anong ibig kong sabihin dito? Maaaring nung una, akala mo hindi mo gusto. Pero as you go along, madidiscover mo, gusto mo pala. Di po ba hindi gagalawin ng Diyos ang ating free will? Yes. God did not change your heart to desire what He wants you to do. Hindi binago ng Diyos ang puso mo para gustuhin yung gusto niyang mangyari. No. Kumilos lang ang Diyos para ma-release sa'yo kung ano man ang nandoon na from the very beginning. Noon pa man, nakalagay na sa puso yon ni Yayan na siya ay magdodoktor. Hindi pa lang niya alam. Kaya God, yung verse na nagsasabi, God who works in you to will and to act in order to fulfill His good purpose. Marami kayong ngayong mga bagay na sinasabing, ayaw ko niyan, hindi mo sigurado. Kapag talagang sinuko mo ang buhay mo sa Panginoon, ang Diyos ay kikilos para magustuhan mo kung yan ay ayon sa layunin ng Diyos. Okay? Hindi ka tatawagin sa bagay na ayaw mong gawin. Hindi ka tatawagin ng Diyos para gawin ang bagay na ayaw mo. Remember that. He will work in you to let you discover that you like it. God will not overpower your will, but He will work in you para ma-discover mo na gusto mo pala. Alam nyo, nung ako ay sumuko kay Lord, napakalungkot ko. Ako'y nagpe-preach na. Masaya ako mag-preach. Okay yon.
Pero being pastor is another thing. Ako'y nagpe-preach na for 2 years at here comes Bishop sa anniversary. Sinabi doon sa pastor namin noon, pass the baton to Brother Ito. Pass the baton. Inililipat ng baton. Nako, malungkot yung naglilipat, malungkot ang nililipatan, malungkot kaming dalawa. Yung congregation hindi malaman kung paano magre-react. Pag pumalakpak, baka ma-open yung pastor. Pag nalungkot, baka ma-open ako. Kaya katahimikan ang naganap. Pero itong masasabi ko, nung ako ay tinawag na magpastor yung formally, 1 linggo akong lungkot na lungkot. Ang nasa isip ko, magsisimulan akong magbuhat ng cross dahil susunod na ako kay Jesus. But I found out na gusto ko pala ang ginagawa ko. May mga bagay, sige, palakpakan mo muna si Lord. May mga bagay na akala mo'y ayaw mo. May sasabihin ako sa iyo. Pagkatiwalaan mo ang Diyos kasi mas kilala ka ng Diyos kaysa pagkakilala mo sa sarili mo. Napakadaming mga taong, dami-daming, itong gusto ko. How sure are you? Ba't hindi ka lumuhod sa Panginoon? Magpa-evaluate kay Lord. Lord, mas kilala mo ako Pakita mo nga ang puso ko. Baka ito nako-cover lamang ng kung ano-anong mga takot, mga fear, bitterness, unforgiveness. Baka meron ako dito mga doubts. Alsin mo nga lahat yun, Lord. Lord, anong gusto mo? Number 2. Makikita mo na may biyaya ka doon kapag masaya ka pag ginagawa yan. Number 2. Makikita mo na may biyaya ka doon. By the way, ba't natin inaalam yung mga gawa na may biyaya? Kasi ang calling mo'y connected doon sa mga gawang may biyaya. Okay? Number 2, mahusay ka sa ginagawa mo. Ang calling ay hindi laging sa ministry o sa church, ha? Ang marami outside the church. A pastor said 98% of the calling is outside the church. Why? Kasi pwede kang tawagin sa government, sa politics, sa military. Pwede kang tawagin sa business, sa education, as teachers, sa healthcare, as nurse, midwife. Nagtataka ko bakit walang mid-husband. Pwede kang tawagin sa arts. Alam mo, yung mga maarte, tinawag yan sa arts. Sa sports. Ang pagkain ng lomi ay hindi sports, ha? Ay, pinawisan ako. Oo nga, pero hindi sports yan. And you will know it's your calling because you excel doing it. Alam mo na yan ay connected sa calling mo kasi magaling ka doon. Daniel 6 verse 3. Then this Daniel distinguished himself above the governors and satraps because an excellent spirit was in him. And the king gave thought to setting him over the whole realm. Sobrang galing ni Daniel. Nag-excel siya. Nasabi ng king, ay talagang gusto ko nang ipagkatiwala dito ang buong kaharian. Bakit? Sobrang galing. Why? Kasi si Daniel ay nasa kanyang calling. Siya ay nasa government. Alam mo kagandang pagmasdan ng may mga giftings. Ang gandang pagmasdan ng mga tao na kitang-kitang biyaya sa kanila. Sino na nakakita kay Pacquiao at nakarinig kay Pacquiao na kumakanta? Sino na ang nakakita o nakapakinig kay Pacquiao na umaarte sa sine? May sine siya dati. Sino? Parang wala kayong ano. O sino naman ang nakakita kay Pacquiao mag-basketball? Now, let me change the question. Sino nakakita kay Pacquiao mag-boxing? Alam mo ba sabi ng mga tao?
Ang sabi ng mga analyst, si Pacquiao daw is once in a lifetime. Kasi siya daw, walang rhythm sa basketball. At sa basketball, sa boxing. Walang timing. Kaya hirap ang kalaban. Bakit? Ang kalaban, sumasangga, hindi naman nanununtok si Pacquiao. Kasi wala nga sa timing. At nung nanununtok, hindi na sumasangga, wala sa timing si Pacquiao. Kaya siya'y mahirap kalaban. Kung sa pagkanta at sa pagsayaw, wala siyang timing. Pati sa pasok sa acting. Sa boxing, pagpapala sa kanya yon, yung walang timing. Ang gandang tingnan, sige, ang gandang tingnan ng mga taong may biyaya o may giftings. Yung mga may gifting sa painting, sa pagtugtog, sa pagkanta, sa pagsayaw, they don't just enjoy it. They're good at it. There was a time na nagpipreach ako dito, tinawag ko si Antoning sumayaw. Remember that? Nung I called Anthony. Anthony, nandito ka ba? Taas ang kamay. O yan. Tinawag ko si Anthony para gayahin natin ang pagsayaw. Nag-comment yung kapatid ko sa New Jersey, ang Ate Zelda. Sabi niya, nakita daw talaga niya ang pagsayaw ko noong tinawag ko si Anthony. Sabay kami ni Anthony sumayaw. And as expected, nasapawan ko siya. Sorry, Anthony. Sorry, ha? Hindi ko sinasadya yun. Gift lang talaga. Kaya si Jaka, nai-insecure sumabay sa akin. Sa gandang tingnan ng may giftings, may biyaya sa ginagawa, ang gandang tingnan, mahusay sila doon. Mahalata ng iba ang biyaya sa'yo. Mahalata ng iba. Maraming mabebless sa'yo. Kaya kung hindi sila nabebless sa'yo, umupo ka na. At ikaw ang mabless. O, sinong nakapanood kay Eko nung tumawag sa tawag ng tanghalan? Ano nga yung kinanta mo? Parang may pinagtutungkulang kanok. Parang may... Kaya, anong sabi ng judge? May puso daw, may puso. Kaya, sino susunod na magano sa tawag? Si Joy? Joy. Ay, ikaw ang sunod, Joy, ha? Sabihin mo, ha? Ay, kung lamang yan sa voting, ay panalo na tayo, eh. Okay. At sunod-sunod na kayo. Clifford, magbabackup ka, ha? Okay, ang ganda. Ang worship team, napaka-anointed ng ating worship team sa biyaya ng Diyos. Kagandagang tingnan kapag may giftings. Ang leadership ni Pastor Eric. O, kitang-kitang leadership ni Pastor Eric. Ang servant spirit ni Brother Junar. Kung hindi nyo kilala si Brother Junar, pagpasok ninyo, siyang nagdidilig lagi doon. Sabi ko, ito kayo nagwo-worship pa. Ang discipleship gifts ni Randy. Randy, are you there? Lagi ako nagra-Randy, are you there? Hindi ko naman. Ni Pastora Cha. Narito na si Pastora. Ayan, si Pastora Cha. Ang leadership, ang discipleship abilities ni Ramsey. Ni Alexa. Ang technical expertise, ang gandang tingnan ni Pastor Bon sa computer. Kita naman ninyo, ha? Ang technical expertise ni Brother Bod sa sounds. Ang technical expertise ni Jairus sa video. Si Jairus ka ba? Parang may kliyang buhok mo, eh. Parang hindi ka. Sino ka? Ang galing sa public service ni Vice Mayor Liobe. Narito ka, narito. Yan. Nasaan ka? Wala. Ay, binabawi ko na. Ang galing sa public service ni Konsehal Chris. Narito si Konsehal Chris? Wala rin? Binabawi rin. Ni Kapitan Marlon.
Narito? Wala rin? Ay, bawi lahat yan. Bawi lahat yan. Sa gandang tingnan ng may mga gifts, nako, sa tindi ng biyaya ng Diyos kay Atoy sa sales. Biyaya ng Diyos yan diyan. Huwag na huwag kayong lalapit. Makakabili kayo. Sa skill ni Rodel at ni Angelo, kagagandagan tingnan kapag may mga giftings. And you know what? Grace produces giftings. Yung biyaya ng Diyos ang nagpo-produce ng mga giftings. Paul said that he was an apostle because of the giftings he received. Itong sabi ng 1 Corinthians 15 verse 9 and 10. For I am the least of the apostles and do not even deserve to be called an apostle because I persecuted the church of God. Verse 10, but by the grace of God I am what I am. And His grace to me was not without effect. No, I work harder than all of them. Yet not I, but the grace of God that was with me. Alam ni Paul na kanyang pagiging apostol ay dahil sa biyayang binigay ng Diyos sa kanya. Hindi daw dahil sa kanya. Ano mang purpose ni Lord sa buhay mo, somehow magaling ka doon. Maaaring hindi ka agad napakagaling, pero habang ginagawa mo, pagaling ka ng pagaling. Nasubukan ko yan eh. Ako'y nag-basketball. At tapos, nag-basketball. Pareho lang. So, wala ang biyaya ko doon. Nasaan ang biyaya? Sa pagmamanager. Attempt to do what you desire and you might discover that you have a gifting pala. Dahil mahusay ka sa mga gawaang ayon sa purpose ng Diyos sa buhay mo, which is written in your book. Number 3. Okay pa kaya? Masipag ka sa ginagawa mo. Dahil gusto mo ginagawa mo, the more na ginagawa mo, ganado ka, na-energize ka palalo pag ginagawa mo. Ako'y napapatawa doon sa sabi ni Ems na si Anthony tulog na, naghahalo pa. Ano kang sipag mo, Anthony? Tulog na, naghahalo ka pa sa iyong niluluto. Masipag sa ginagawa. 1 Corinthians 15 verse 10, but by the grace of God, I am what I am, and His grace to me was not without effect. No, I work harder than all of them. Pag pala ikay biniyayaan sa isang bagay na merong biyayaan Diyos sa iyo doon, which most likely is connected sa purpose ni Lord sa iyo, ikaw ay masipag doon. Masipag kaysa sa iba. Magtataka ka nga kung bakit yung iba ay hindi ginagawa the way you want to do it. Parang nagtataka, ba't hindi nyo gawin kadali-dali naman kasarap naman, kasi may biyaya ka doon, sila wala. Knowing your purpose in life, na may kasamang biyaya, will let you know who you are not. Mahalagang malaman mo kung sino hindi ikaw, para malaman mo kung sino ka. Tinanong si John the Baptist kung, ikaw ba ang Messiah? Anong sagot ni John the Baptist? Hindi. John 1 verse 23. He said, I am the voice of the one crying in the wilderness. Make straight the way of the Lord. Alam ni John the Baptist kung sino siya. Siya yung tumatawag sa ilang iniahanda ang daan ng Panginoon. Hindi siya ang Panginoon. Hindi siya yung the one coming. Pag alam mo kung sino hindi ikaw, madali mong malalaman kung sino ikaw. Kaya nalaman ko agad na hindi ako basketball player. Bakit? Nag-try out ako Isinyut ko sa kalaban. Hindi ko gift ang administration. Siguro madidiscover ko pag as of now, hindi ko talaga gift. Bakit? Madali akong ma-frustrate if things were not done according to the way it should. Kaya as much as possible, I avoid it. Mag-a-administer lang ako pag kailangan. Pero as much as possible, i-delegate ko na lang yan. Bakit? Hindi ko gift. At meron talagang mga taong gift yan. Gustong-gusto talaga mag-administer. Doon na lang. You must know kung sino hindi ikaw para malaman mo kung sino ka. Number 4. 5 lang to. Titingnan natin kung matatapos natin.
Nagtatagumpay ka sa ginagawa mo. You will be successful on what you have grace to do. Magkakabunga ka. Maaaring hindi ka agad, but as you faithfully do it, you will gain a measure of success. Magkakabunga ka. Maaaring kailangan mong magsipag pa. Pero eventually, you must have fruit. Kailangang merong bunga yung ginagawa mo. Kapag matapos kang magpagod at matagal na nagtatrabaho, ginagawa yon, at wala kang nakikitang success, evaluate. Baka hindi yan ang calling mo. Evaluate. Kaya, it took a long time bago ko tanggapin hindi ako negosyante. Walang bunga Alamin ninyo, bakit? Masasayang ang inyong oras pag hindi nyo alam kung sino kayo. Huwag mong ubusin ang panahon mo sa ginagawa mong wala kang bunga, or else you will never be happy. At maaagaw ang panahong dapat iginugugol mo na sa mga gawang may kasamang biyaya. And last number, kikita ka sa gawang may biyaya ka. Kikita ka doon. Meron talagang may gift. Yung mga singers, bumuka lang ang bibig, maglabas ng boses, binabayadan na. Ano kang dali? Ay, may gift Alam mo, narinig ko si Maricel Soriano, in-interview siya, ang sabi niya, blessed na blessed daw siya. Bakit? Siya daw ay kumikita at the same time, nag-i-enjoy sa kanyang ginagawa. That is a blessed life. Yung ikaw ay nag-i-enjoy sa ginagawa mo at the same time kumikita ka. So, whatever you have grace to do, ano man yung meron kang biyayang gawin, na connected sa purpose ng Diyos sa'yo, you can make a living out of it. Pwede kang kumita doon. Realize that whatever God graced you to do, there is always a way of making a living out of it. Kung ikaw, napakahilig sa buhok. Yung hanggang wala ka nang ginawa, bata, suklay ka ng suklay, sinubukan mo lahat ng shampoo, nagsimula ka sa Palmolive, pumunta ka sa, ano yung mga shampoo noon? Ajax, talagang mahilig ka sa buhok, ay baka ikay magpaparlor. Kasi sobrang hilig mo sa buhok, yung kita mo agad, alam mo yung buhok mong yan, kailangan na nating ayusin yan. Pag ganun ka, tingnan mo, baka may pagkikitaan ka na doon sa hilig mo. Okay? Mahilig ka magluto. Subukan mo. Kung nasasarapan yung iba sa luto mo, subukan mo, kikita ka doon. Ikaw ay mahilig magmotor. Gusto mo lagi motor ng motor. O mag-grab ka. Sayang ang gasolina mo It could be na not necessarily magiging wealthy ka, or pwede rin naman, Pero for sure, you will earn. Just keep looking. Doon sa gawang biniyayaan ka, ikikita dyan. God does not want you miserable. Ano ba yung miserable? Yung mga taong they're spending their lives doing what they don't want to do. Dahil kailangan. Rin na may ayaw ko, ito, nalaki, halos isuka ko na rin ginagawa ko. Ba't mo ginagawa? Walang pagpipilian, paano kikita? Alam mo, ayaw ng Diyos na kay miserable. Na napipilitin ka lamang gawin yung isang bagay dahil kailangan. God wants us to live a life excited about what we do. Hindi yung, ay nako, 8:00 na naman, papasok na naman. At pag nakatingin ka sa oras, ano ka naman tagal mag-5? Ay, hinihila mo na Sa tagal. Ay, isipin mo, pag wala kang joy diyan, baka hindi ka para dyan. Ay, ayaw naman ng Diyos na ikay miserable So magplano ka. Isipin mo, ano ba talagang gusto mong gawin?
Talaga pong ang gusto ko buhok. Gusto ko pong magkulay, alis ng kulay, palitan ng kulay. Ay siya, magtayo ng parlor. Ano talagang gusto mo? Lagi na ako nakatingin sa aking kuko. Ay, gusto, mag-manicure. Gawin mo yung gusto mo. Alam mo, pag ginagawa mo yung gusto mo, di ka napapagod. Di ka naiinip. Di ka naiinip. Ikaw, anong gusto mo? Mag-alaga ako ng manok. Sulong. Mag-alaga ng manok. Anong pumipigil sa'yo? Baka hindi kumita. Malay mo. Ikaw, anong hilig mo? Magbalot. Ano ka mo? Pag may handaan. Teka, iniisip ko kung paano pagkikitaan yan pero mahirap-hirap yata. Gift ba yun? Hindi ko alam kung gift yun binalot mo kasi igigip mo. Yan. Napagtanto ko kasi nakausap ko yung maraming adults, naubos na daw ang aso nila. Bakit? Lagi ang dahilan ni aso ari para sa aso. Naubos daw lahat ng aso. Anyway, God does not want you miserable, God wants you to live a life excited about what you do. To do what you enjoy doing. To do what you were created for and earn at the same time doing it. Ecclesiastes 5:19 and 20, tatapusin ko na sa verse na to. As for every man to whom God has given riches and wealth, and given him power to eat of it, to receive his heritage and to rejoice in his labor, this is the gift of God. Nung sa Tagalog. Sa bawat tao na binigyan ng Diyos ng kayamanan at binigyan ng kapangyarihang ma-enjoy iyon at maging masaya sa kanyang ginagawa, yun ay biyaya ng Diyos. Yung masaya ka sa ginagawa mo. And verse 20, for he will not dwell unduly on the days of his life because God keeps him busy with the joy of his heart. Alam mo, kapag ikaw ay busy, if God keeps you busy with the joy in your heart, blessing yun. Ewan ko doon sa mga walang ginagawa. Masaya ka ba? Pag may sumagot, ay siya ka. Hindi masaya ang walang ginagawa. Amen ba? At yun ay regalo ng Diyos. Gift ni Lord yun. Kaya ngayon, ito ay unang bahagi pa lamang. Ang sinabi ko sa inyo ay kung paano malalaman ang iyong tadhana sa pamamagitan ng kasamang biyaya nito. Yung mga gawa ayon doon sa layunin ng Diyos. Laging may kasamang biyaya, yung gawang may biyaya, connected sa layunin ng Diyos. Dito pa lamang, medyo makikita mo na kung saan ka tinawag ng Diyos, ano ang purpose ni Lord sa iyo, dahil binigyan ka ng kakayanan sa bagay na iyon. Una pa lang yan. Alam mo, kapag ikaw ay may biyaya sa ginagawa, ayaw mo mag-retire. Kasi sa iyo, hindi trabaho yon. Yun ay joy. You have gifts, and you may have an idea about your calling. Baka nung kayo nagpipreach, nagkaka-idea ka na. Oo nga, no? Ako mahilig akong kumanta. Siguro, ang calling ko talaga, worship leader. Pero hindi naman sila nabe-bless pag nakanta ako. Siguro hindi iyon. Siguro nag-iisip-isip ka na. Siguro ang calling ko, business. Siguro ang calling ko sa government. Siguro ang calling ko sa healthcare. Alam mo, lagi yang connected sa gusto mong gawin. Now, remember this. It does not follow na mangyayari ang destiny ng Diyos para sa iyo. Dahil ikaw pa rin ang pipili kung saan mo gagamitin ang iyong gifts at ang iyong calling. Pwede akong maging successful businessman at yun ang nakasulat sa aking aklat sa langit. Pero it doesn't mean yun ang destiny ko. Bakit? Because ito ang magpapasya. Palalawakin ko ba ang kaharian ng Diyos? O palalawakin ko ang kaharian ko?
o hindi ko na lang gagamitin yung mga gifts ko. Your choice will determine if you will live your destiny. Sige, nagawa mo yung calling mo. I am called to be a nurse. I am called to be an engineer. Pero, whose kingdom am I building? Kaninong kaharian ang aking pinapalawak? Kaharian ko ba? Sino ang pinasisikat ko? Pangalan ko ba? Sino ang tinataas ko? Ang aking career? Ang aking firm? That, my friend, will determine kung magagawa mo ang destiny mo. And by God's grace, sa susunod na Sunday, tatalakayin natin yan. Amen? Come on. Kayo na may mga tadhana, and as we go, malalaman ninyo kung ano yung tadhanang yon. Meron kayong isang tadhana. Merong isang calling. At ano yon? Ang makasama ang Diyos. Ang makasama ang Panginoon. Yung ano? Sino gusto lagi nakasama niya ang Diyos? Sino gusto lagi na nararamdaman niya ang presence ng Panginoon? Kung gusto mo yan, humanda ka, dadalhin ka ng Diyos sa iyong tadhana. I trust in you, just so raging sea. Faithful, you're my life. You're the glory and the lifter of my head. Your light, it fills my days. It leads me in joys. Forever I surrender all to you. And I live to worship you. My Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place. My precious Savior. Stand between my Lord and me. Lord, I live to honor you, and I long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you, and I live to worship you. My Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you, and I long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you, and I live to worship you.
May sinabi doon, I don't want anything between you and me. Ano yung lyrics na yon? Makikipakita, and I live. You're the only one for me. Yes, more. I want to see it. Yan, who can stand between my Lord and me? Who can stand between my Lord and me? Who can stand between my Lord and me? Alam mo, ang ibig sabihin nung sumulat ng kantang ito, maybe itong ibig niya sabihin. Ayaw niya na merong papagitna sa iyo at sa Diyos. Ayaw niya na merong papagitna between you and God. Ang gusto niya, kayo lang. Ang gusto niya, siya lang at si Lord. Masasabi din ba natin yon? Yung bang, Lord, ikaw lang ang gusto ko. Ayaw kong meron pang iba. Gusto ko ikaw lang. Pwede ba ngayon, let's sing this song as our love song, as our way of saying, Father, Jesus, I love you. It's a way of saying, Jesus, ayaw ko nang mayroong pang papagitna sa atin. Gusto ko tayong dalawa. Tayong dalawa. Can we sing this song again? And I live to worship you, my Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you, and I love to bring my life an offering. Take me higher, show me deeper. I live on to be with For the last time. For the last time. and I live to worship you, my Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you, and I long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I live on to be with you. If there is anything na gusto ko ay i-describe ang JA1 Rosario, gusto ko sabihin nila, JA1 Rosario is very in love kay Jesus. Kung merong makakakita sa atin, I pray nang unang mapapansin, mahal na mahal natin ang Panginoong Jesus. Amen ba? Father God, we thank you. Magandang plano mo sa amin. Nakasulat na ito sa aklat sa langit. Ito ang aming tadhana. Ang aking panalangin, Panginoon, makakooperate kami sa plano mo. Makapili kami ng tama. Makapagpasya kami ng ayon sa iyong salita, hindi ayon sa mga takot, bitterness, fear, o dahil sa mga negative things or sa mga issues ng buhay namin noon. Kundi, Lord God, kami magtiwala sa iyo. At Lord God, I pray, magawa namin ang aming tadhana, nakatadhana sa amin, ang layunin mo sa amin. Lord God, habang nakikita namin ang mga gawa na sinamahan mo ng biyaya, i-guide mo kami, Lord God, na maalaman namin ang iyong layunin sa amin upang ito'y magawa. And Father God, thank you for reminding us that we are here to build your kingdom, to expand your kingdom, not ours. Salamat po, Lord God. This we pray in Jesus' name. Amen.